Narinig ko ang plano ng aking asawa at biyenan para kunin ang lahat ng aking pera. Isang hapon na may maputlang gintong araw nang pumunta kami ng aking asawa na si Ramon para manood ng isang condominium unit sa Quezon City. Ang sikat ng araw ay dumadaan sa malalaking salamin na bintana at sumasaklaw sa maliwanag na sahig na parang nagbibigay ng kulay pulot na hangin sa buong pasilyo. Nakatayo ako sa gitna ng sala ng unit na aming tinitingnan, mahigit 140 metro kwadrado, 3 silid tulugan, 2 banyo. Ang balkonahe ay nakaharap sa isang malawak na hardin ng komunidad. Sa ibaba, ang mga puno ay nagsisimula ng magbago ng dahon sa pagdating ng taglamig at ang mahinahong ingay ng dahon ay parang isang payapang larawan. Si Ramon ay nakatayo malapit sa bintana. Nagpapanggap siyang naglalakad-lakad, humahawak sa mga dingding, kumukuha ng mga puna sa mga kusina cabinet para bang siya ay isang dalubhasa sa mga ari-arian. Tinitingnan ko siya nang may kaunting awa. Sa totoo lang, si Ramon ay walang gaanong alam pagdating sa mga bahay at lupa. Sa lahat ng mga taong iyon, kung wala ang tulong ng pera ng aking pamilya, ang kanyang sweldo bilang engineer ay hindi sapat para mabili kahit isang maliit na 2 kwartong unit sa Mandaluyong, pabayaan na ang ganitong malawak na lugar. Ang nagdala sa amin para tingnan ang unit ay isang babaeng dayuhan, halos 50 taong gulang. Ang kanyang pangalan ay Frau Mayer, kinatawan ng may-ari na Aleman. Nakasuot siya ng madilim na gris na blazer, ang buhok ay nakaupdo sa likod at ang kanyang mga kilos ay napaka-propesyonal. Nagsasalita siya ng Aleman kay Ramon. Paulit-ulit na tumutango si Ramon. Kapag nakita mo ang kanyang mukha, maaaring mag-isip ang isang tao na naiintindihan niya ang lahat. Ngunit alam ko ang katotohanan, si Ramon ay hindi pa 3 taon sa Alemanya. Ang kanyang Aleman ay sapat na lang para mag-order ng pagkain sa restaurant o magtanong ng direksyon. Kung ang mga ganitong uri ng presentasyon sa real estate ay naiintindihan niya ng kahit 3 bahagi lamang, maituturing na mahusay na iyon. Ako naman ay iba, naiintindihan ko ang lahat. Ngunit hindi ako nagsalita, mahinahon lamang akong lumakad sa paligid ng unit. Nagpapanggap na hindi ko naririnig ang mga ito. Ang Frau Mayer ay nagsalita ng malinaw at maayos. Ipinagpaliwanag niya na ang unit na ito ay itinayo noong 1990, muling inayos 3 taon na ang nakalipas. May thermal insulation na salamin na sistema, sariling heating. Ang may-ari ay isang retiradong propesor na nagbabalak ng bumalik sa kanyang lungsod, kaya gusto niyang mabilis na maibenta. Ang presyo ay humigit kumulang 10 milyong piso, halos 1 milyong mas mura kaysa sa merkado. Si Ramon ay pinapansin ang unit na ito mula pa ng nakaraang 2 linggo. Araw-araw ay binabanggit niya ito ang magandang lokasyon malapit sa mga paaralan na angkop para sa aming anak na babae paglaki nito, ang presyong bihirang makita. Alam ko na ang pagkabalisang iyon ni Ramon ay hindi walang dahilan, may miyena nito. At siguradong ang aking biyenan, si Aling Nena, ang nasa likuran ng lahat ng ito. Ano ang uri ng tao, si Aling Nena? Sa totoo lang, mula nang pumasok ako sa kanilang pamilya, hindi pa ako nagkaroon ng kapayapaan. Sa simula ay siniraan niya ako na mababa ang aking pinag-aralan, pagkatapos ay sinalain ang aking trabaho at sahod, at pagkatapos ay sapagkat babae ang aking anak. Sa madaling salita, kahit anong gawin ko, ay makahahanap pa rin siya ng paraan para sisihin ako. At si Ramon, siya ay katipiko ng lalaking sinasabi ng mga tao kung anong sabihin ng nanay ay tama. Hindi pa siya kailanman nangahas na kontrahin ang kanyang ina. Ano ang palagay mo, Maya? Lumingon si Ramon para tanungin ako sa Filipino. Lumingon din si Frau Mayer sa aking direksyon, ngumiti ng magalang. Alam ko na hinuhulaan mo ang relasyon namin. Sa maraming taon na pamumuhay sa ibang bansa kasama ang aking asawa, naranasan ko na ang ganitong uri ng mga tingin. Sumagot lamang ako ng maikli. Puwede. Nagkunot ng noo si Ramon. Puwede? Ito ay ilang milyong pisong transaksyon, hindi lang pagbili ng gulay sa palengke. Hindi ako sumagot. Lumakad ako patungo sa bintana at sinuri ang frame ng bintana.
Ang aluminyo ay nananatiling matibay, ang rubber seal ay medyo luma na ngunit nagagamit pa rin. Si Ramon ay hindi kailanman mapapansin ang mga ganitong bagay. Ang kanyang pagtuon ay nasa tatlong bagay, lamang malaki ba ang lugar, maliwanag ba, maganda ba ang disenyo. Lumipat ang Frau Mayer sa Ingles para makipag-usap sa akin. Malamang na naisip niyang Ingles lamang ang alam ko. Ang salamin ay pinalitan 3 taon na ang nakalipas. Dobleng layer na thermal insulation. Tumango ako at sumagot sa Ingles. Nakikita ko. Si Ramon na nakatayo sa tabi ay bahagyang nagpakita ng kainisin. Hindi siya nasisiyahan kapag nakikita niyang mahusay akong magsalita ng ibang wika kaysa sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang aking Aleman ay mas magaling pa kaysa sa aking Ingles. Bago kami pumunta sa Alemanya, nag-aral na ako ng Aleman ng 1 taon at patuloy pa akong nag-aral ng sarili ko, ngunit hindi ko kailanman sinabi ito sa kanya. Maraming bagay na mas mainam na naiintindihan ng babae sa kanyang sariling puso. Hindi na kailangang ibahagi pa. Ipinagpatuloy ng Frau Mayer ang pagpapakita sa amin ng kusina. Medyo malawak ang kusina. Lahat ng cabinet ay imported. Ang cooktop, oven at dishwasher ay mga German brand. Binuksan ko ang ref para tingnan walang laman sa loob. Inalis na ng may-ari ang lahat ng laman. Tinanong ko ang Frau Mayer, anong mga kagamitan ang natitira? Bahagya siyang nagulat. Malamang ay hindi niya inasahan na magtanong ako ng ganoon. Tiningnan niya ang mga papeles at sinabi, ang ref, washing machine at dryer ay maiiwanan, kasama rin ang lahat ng kitchen cabinet at kagamitan sa presyo ng benta. Tumango ako at itinuro ang radiator sa dingding. Ang heating system ba ay shared o pribado? Agad siyang sumagot. Pribado. Ang boiler ay pinalitan noong nakaraang taon. Ang tingin niya sa akin ay nagbago na. Tila napagtanto niya na naiintindihan ko ang tungkol sa unit ng mas malalim kaysa sa aking asawa. Si Ramon na nakatayo sa tabi ay lalong naging mainip. Nag-clear siya ng lalamunan. Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Nasabi na ng tao eh. Hindi ako sumagot. Patuloy akong tinitingnan ang silid tulugan. Ang pangunahing silid tulugan ay medyo malawak, may sariling banyo. Binuksan ko ang gripo, malakas ang pressure ng tubig, mabilis lumabas ang mainit, bumalik ako. Okay ang unit. Bumuntong hininga si Ramon. Tapos ka na bang tingnan? Naghihintay ang mga tao, tinitingnan ko siya. Sa ilang milyong piso, hindi ba makakahalata ng mabuti? Natahimik si Ramon. Ang Frau Mayer ay nasa sala, magalang na nagpapanggap na tinitingnan ang kanyang telepono para makapag-usap kami ng pribado. Tumingin ako sa natitirang 2 silid tulugan, isa na nakaharap sa hilaga, medyo maliit, pwedeng gawing silid ng aming anak. Ang isa naman ay nakaharap sa silangan, may maliit na balkonahe, napakagandang liwanag. Sa totoo lang, lubos kong nagustuhan ang unit na ito. Nang bumalik ako sa sala, ang Frau Mayer ay nakikipag-usap kay Ramon. Pinag-uusapan nila ang paraan ng pagbabayad. Ang Ingles ni Ramon ay nagsimulang malito. Hayaan mo na ako ang magsalita, sabi ko. Ngumiti ang Frau Mayer. Ang Ingles mo ay napakagaling. Nagkunot ang noo ni Ramon. Nagtanong ako sa Frau Mayer ng ilang karagdagang tanong tungkol sa mga legal na dokumento, maintenance fees at mga paaralan sa paligid. Mga 10 minuto kaming nag-usap. Lalong nagpapakita ang sigasig ng Frau Mayer. Sa oras na iyon, tumunog ang doorbell. Lumabas ang Frau Mayer para buksan ang pintuan. Pumasok ang isang babaeng higit sa 60 taon, may buhok na puti, nakasuot ng madilim na asul na sweater. Nang makita ko siya, huminto ang aking puso. Sa isang saglit, iyon ay ang aking biyenan, si Aling Nena. Natural siyang pumasok, nagsalita ng ilang Aleman sa Frau Mayer. At pagkatapos ay diretso siyang pumunta kay Ramon. Nagulat din si Ramon. Nay, bakit kayo nandito? Naglingap si Aling Nena. Ang malaking bagay na ito ay hindi ko ba pwedeng puntahan? Nagsasalita sila ng Filipino. Hindi naiintindihan ng Frau Mayer, naghihintay. Nagpanggap akong walang pakialam. Umupo ako sa sofa, binuksan ang aking telepono, ngunit ang aking mga tenga ay nakikinig ng mabuti. Hinila ni Aling Nena si Ramon sa isang sulok ng silid.
mga 10 metro ang layo. Akala nila ay hindi ko naiintindihan ang Aleman kaya nag-usap sila ng walang tigil, ngunit hindi nila alam na naririnig ko ang bawat salita. Kumusta? Pumayag na ba siyang bilhin? Tanong ni Aling Nena. Hindi pa. Patuloy siyang nagtatanong. Sumagot si Ramon nang may inis. Malamig na tawanan ni Aling Nena. Bakit siya magtatanong? Hindi naman iyon pera niya, hindi ba? Mahigpit ko itong pinigilan ang aking kamay. Nagpatuloy si Aling Nena. Ang unit na ito ay kailangang mabili. Ngunit kailangang nakalagay sa pangalan mo. Ibinaba ng boses ni Ramon. Ngunit ang pera ay galing sa kanya. Natawa si Aling Nena. Ang pera niya ay pera mo rin. Ang pera na iyon ay ibinigay ng kanyang tito sa kanya. Kung hindi niya kinuha ang iyong pag-ibig, makukuha ba niya iyon? Sa narinig ko, parang nagyelo ang aking katawan. Ngunit ang susunod na salita ni Aling Nena ang talagang nagpabigla sa akin. Mahinahon ngunit malinaw ang kanyang sinabi. Kapag nabili na natin ang bahay, hanapin mo ang paraan para ilipat ang lahat ng pera sa account ko at pagkatapos ay handa ka na para mag-annulment kahit kailan. Kumiskis ang aking mga tainga. Hindi ko mapaniwala ang maririnig ang ganitong salita. Ang lalaking tinatawag ko na asawa, ang babaeng tinatawag ko na nanay, nakatayo sila 10 metro mula sa akin, nagpaplano kung paano kukuhanin ang lahat ng aking pera. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking telepono at tahimik na binuksan ang recording function. At sa oras na iyon ay naunawaan ko na ang aking 5 taon na kasal ay nakarating na sa isang ganap na iba't ibang kalsada. Habang nakaupo pa rin ako sa sofa, hawak ang telepono, nakatingin sa screen na parang nagbabasa ng balita. Ngunit sa katotohanan, ang bawat nerbiyos sa aking katawan ay nakatuon ng husto. Ang telepono ay nakahiga sa aking hita. Ang recording light ay kumikislap. Sa sulok ng silid, mga 10 metro ang layo, ang aking biyenan na si Aling Nena ay patuloy pa ring nakikipag-usap kay Ramon sa Aleman. Kailangan mong alalahanin ang iyong sinabi ko. Ang kanyang boses ay mababa ngunit malinaw. Ang pangalan ng bahay ay sa iyo, pagkatapos ay ilipat ang pera sa aking account ganyan lang para maging ligtas. Si Ramon ay tahimik sandali, ang kanyang tinig ay may alinlangan, ngunit paano kung malaman niya? Mahinangin na tawanan ni Aling Nena. Malamang na malalaman niya, hindi niya naiintindihan ang Aleman. Sa narinig ko, parang hinipit ng isang kamay ang aking puso. Nagpatuloy si Aling Nena, ang kanyang boses ay puno ng kalkulasyon. Kailangan mo lamang sabihin sa kanya na hinihiling ng batas dito na pumirma ng ilang dokumento at kapag napirmahan niya ay ang unit ay sa iyo na. At kung may mangyaring masama sa hinaharap, hindi na siya makakahingi ng kahit 1 sentimo. Nag-aatubili pa rin si Ramon. Kahit paano ay asawa ko si Maya. Agad na nagalit si Aling Nena. Asawa ba? Ang asawa ay kailangang marunong sumunod sa asawa. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Iyon ay hindi simpleng uri ng babae, tahimik siya, ngunit ang puso niya ay puno ng kalkulasyon. Nginuya ko ang aking labi, ang mga salitang iyon ay narinig ko na sa loob ng 1 taon. Hindi pa akong naging malugod sa Aling Nena noong una. Sa unang araw na ipinakita niya ako sa kanyang pamilya, sinabi niya ng diretso sa harapan ng lahat ng kamag-anak, ang batang ito ay mukhang mahinahon, ngunit hindi simple. Noon ay bata pa ako at naniniwala pa ako na kung mabait lang ako, tatanggapin nila ako. Ngunit ngayon na narinig ko muli ang mga salitang iyon, naiintindihan ko na ang isang bagay. Mayroon talagang mga tao na kahit anong gawin mo, hindi ka nila kailanman ituturing na bahagi ng pamilya. Sa sulok, patuloy pa ring nagsasalita si Ramon na nakikinig sa kanyang ina. Kailangan mong isipin ang iyong kinabukasan, sabi ni Aling Nena. Ang pera niya, kung nananatili sa kanyang kamay, ay maaga o matagal na mawawala. Kailangang ilipat sa lugar kung saan ko ito mapananatili. Mababaw na nagtanong si Ramon, paano ilipat? Agad sumagot si Aling Nena. Pagkatapos mabili ang bahay, sabihin mo na kailangan ng karagdagang pera para sa renobasyon, ipatransfer niya sa iyong account at pagkatapos ay magpadala ka sa akin, unti-unti, hanggang maubos. Sa narinig ko iyon, ang aking mga daliri ay walang sadyang pumipisil ang mga kuko
ay halos nagsimulang tumalab sa aking palad. Nagpatuloy ang Aling Nena. Kapag siya ay magalang na, panatilihin mo siya. Kung magwala siya, mag-annulment ka. Noon ay nasa iyong kamay na ang pera at bahay at wala siyang magagawa. Nanahimik si Ramon. Pagkatapos ng matagal, mahinahon niyang sinabi, "Naiintindihan ko na." 4 lamang na salita ngunit parang kutsilyo na tumusok ng diretso sa aking puso. 5 taon ng kasal, isang anak na 4 na taong gulang. Lahat ay parang mas mababa ang halaga kaysa sa pera sa aking account. Nanatili akong nakaupo, hindi tumitingin sa kanila, ngunit ang luha ay nagsimulang umulan sa aking mga mata. Mabilis ko itong nilunok, hindi ako maaaring umiyak. Kung umiiyak ako ngayon ay tapos na ang lahat, ngunit hindi ko pa gusto ang katapusan. Hindi pa ngayon. Lumakad ang Frau Mayor mula sa pintuan patungong sala sa oras na iyon. Ngumiti siya at nagtanong sa Ingles, "Ano ang palagay ninyo sa unit?" Mabilis na nagsimulang mag-adjust sina Ramon at Aling Nena. Si Ramon ay nagsumikap maging normal ang mukha. "Gusto namin ito." Lumingon ang Frau Mayor sa akin. "Ikaw naman?" Pinindot ko ang record button, inilagay ang telepono sa aking bulsa, at tumayo. Ang unit ay maganda. Ngumiti ang Frau Mayor. Gustong mabilis na maibenta ng may-ari kaya maganda ang presyo. Agad na pumasok si Aling Nena at nagsalita ng Ingles na may kakaibang diin. Gusto naming bilhin. Lumingon ako sa kanya, ang aking tingin ay kalmado. "Sa palagay ko, kailangan pa nating tingnan ang iba pang mga unit." Agad na nagkunot ng noo si Aling Nena. "Anong iba pa? Maganda na ang unit na ito." Mahinahon pa rin ang aking tinig. Sa ganoong daming piso, hindi masama na mag-eksplora pa ng kaunti. Si Ramon ay tumingin sa akin. Ang kanyang tingin ay may kaunting inis. "Maya, huwag nang gawing komplikado." Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Gusto ko lamang maging sigurado. Naging tensyonado ang hangin sa silid. Ang Frau Mayor ay tila napansin ito at nagsabi, "Okay lamang, ang pagbili ng bahay ay isang malaking desisyon, normal na mag-isip muna." Si Aling Nena ay hindi masaya ngunit hindi na siya nagsalita. Umalis kami sa unit halos 4:00 ng hapon. Pagbaba sa parking, ang malamig na hangin ay nagpabantog sa akin. Nagmaneho si Ramon, ako ay naupo sa passenger seat. Ang Aling Nena ay naupo sa likuran at nanahimik ng 10 minuto. Sa wakas ay nagsalita siya, "Maya, hindi ba talagang maganda ang unit na iyon sa tingin mo?" Tumingnan ko sa labas ng bintana, "Hindi naman kaya." Bakit nag-aatubili ka?" Bumalik akong tumingin sa kanya, ngumiti ng bahagya. "Gusto ko pang tingnan ang ilan pang unit." Huminghing ng Aling Nena. Ang mga batang babae ngayon ay labis na komplikado. Si Ramon ay hindi nagsalita, ngunit nakita ko na mahigpit ang kanyang hawak sa manibela. Huminto ang sasakyan sa harap ng aming kondominium. Bumaba muna si Aling Nena, umakyat sina Ramon at ako. Pagpasok sa pintuan, agad siyang nagtanong, "May problema ka ba ngayon?" Mahinahon ko itong isinagot habang tinatanggal ang aking sapatos. "Wala naman, karaniwan ay hindi ka ganyan ka-stubborn." Bumalik akong tumingin sa kanya. "Stubborn?" Sinabi ko lang na gusto ko pa ring tingnan ang iba pa. "Gusto na niya, sinabi mo na." Natawa ako. "Kaya para sa kanya tayo bumibili ng bahay o para sa atin?" Natulala si Ramon sandali at pagkatapos ay nagsabi, "Alam mo na hindi iyan ang ibig sabihin ko." Hindi na ako nagsagot. Diretso na akong pumunta sa kusina. Ang aking anak na si Nisa ay nakaupo sa mesa at nagtatambak ng kulay. Nang makita niya ako, tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ang aking mga binti. "Nanay, nasaan ka?" Yumuko ako para yakapin siya. Nagpunta si nanay para tingnan ang isang bahay. "Bagong bahay?" "Oh." Ngumiti ang bata ng buong puso. "Gusto ko ng balkonahe. Magtatanim ako ng bulaklak." Sa narinig ko iyon, biglang kumuyog ang sakit sa aking puso. Ang unit kanina ay may napakagandang balkonahe. Kung magkaiba ang mga pangyayari, maaari sanang nagkaroon kami ng napakasayang tahanan. Ngunit ngayon ay alam ko na ang unit na iyon ay hindi na para sa amin. Nang gabing iyon, halos hindi na ako nakipag-usap kay Ramon. Hindi rin siya nagpasimula ng pag-uusap. Pagkatulog ng bata, nahiga siya
at nag-scroll sa kanyang telepono. Nagpanggap akong nagbabasa ng libro. Bandang 11:00, natulog si Ramon. Ang kanyang paghinga ay regular. Ibinaba ko ang libro at kinuha ang aking telepono. Binuksan ko muli ang recording. Sa madilim na silid, ang liwanag ng screen ay natamaan ang aking mukha. Malinaw na lumabas ang boses ni Aling Nena. Kapag nabili na natin ang bahay, ilipat ang lahat ng pera sa aking account. Pagkatapos ay handa ka na para mag-annulment kahit kailan. Muling nakinig ako ng buong recording. Walang napalampas na kahit isang salita. Nang matapos ang recording, matagal akong nanahimik. 5 taon na ang nakalipas. Nang araw ng aming kasal, hinawakan ni Ramon ang aking kamay at nagsabi, "Mula ngayon, poprotektahan kita." Naniniwala ako. Naniniwala hanggang sa puntong umalis ako sa aking matatag na trabaho para sumama sa kanya sa Alemanya. Naniniwala hanggang sa puntong ibinigay ko ang lahat ng pera na ibinigay ng aking tito sa joint account. Naniniwala hanggang sa puntong naisip ko na kung matiisin lang ako, ang pamilyang ito ay magmamahal sa akin. Ngayon na iniisip ko ito, talagang napakapanatili kong naive. Lumingon ako kay Ramon, nahihimbing siyang tulog, ang kanyang mukha ay mapayapa na para bang walang nangyari. Bigla na lamang nagmukhang napakadayuhan sa akin ang lalaking ito, bigla na lamang napakatakot na makita. Ngunit pagkatapos ay may isa pang ideya na pumasok sa aking isipan. Kung nagplaplano sila ng ganoon, bakit hindi ko hayaang ipagpatuloy nila ang pagpaplano? Tiningnan ko ang telepono, nandoon pa rin ang recording. Isang napakahalagang katibayan. Malalim akong huminga at pinindot ang backup button. Pagkatapos ay ipinadala ang recording sa aking sariling email. Pagkatapos nito ay nag-save ako ng isa pang kopya sa cloud storage sa 3 iba't ibang lugar. 3 backup, kahit may mangyari, mananatili pa rin ang recording na ito. Pinatay ko ang telepono, humiga at tumingin sa kisame. Sa aking puso ngayon ay wala ng sakit, mayroon lamang isang malamig na kalmado. Akala nila na wala akong alam. Akala nila na madali akong magpapirma ng mga dokumento. Akala nila na susunod-sunuran ako. Akala nila na tupa ako. Ngunit hindi nila alam na ang isang tupa na natulak sa sulok ay matututo ring lumaban. Bahagya akong lumingon kay Ramon. Sa dilim, kalmado pa rin ang kanyang mukha. Napakababa kong bumubulong halos para sa aking sarili lamang. "Ramon, gusto mong maglaro ng laro? Sasali ako sa iyo. Ngunit ngayon ay ang mga patakaran ay aking gagawin." Nang gabing iyon ay halos hindi na ako nakatulog. Si Ramon sa tabi ko ay mahimbing na natutulog. Ang regular na tunog ng kanyang paghinga ay umalingaw-ngaw sa madilim na silid. Nakatalikod ako sa kanya, nakatitig sa dilim sa aking harapan. Sa aking isipan ay wala ng sakit, mayroon lamang kainaman. Maraming taon na ang nakalipas na nabasa ko ang isang pangungusap. Ang pinaka-nakakatakot na tao ay hindi ang natutulog sa galit, kundi ang mananatiling kalmado. Ngayon ay kalmado na ako, kalmado hanggang sa punto na ako mismo ay nanlamig. Nirecall ko ang bawat sinabi ng biyenan ko at ni Ramon sa unit noong hapon. Bawat pangungusap ay isang piraso ng palaisipan. Inaayos ang mga ito nang magkasama, nakita ko ng malinaw ang kanilang plano. Una, bilhin ang unit. Pagkatapos, papirmahan ako ng mga dokumento para ipaubaya ang aking mga karapatan sa ari-arian. Sunod, unti-unting ilipat ang pera sa aking joint account patungo sa account ng Aling Nena. Sa wakas, kung may mangyari, maghiwalay sa akin. Sa oras na iyon, wala na akong maihahain mula sa pera at mula sa ari-arian. Bahagya akong ngumiti. Kung ako noong 5 taon na ang nakalipas, malamang ay talagang magiging matagumpay ang planong iyon. Ngunit hindi na ako ang naive na babaeng iyon ngayon. Humigit kumulang 2:00 ng madaling araw, mahinahon akong bumangon. Lumabas ako sa sala, binuksan ang computer, ang maputlang asul na liwanag ng screen ay natamaan ang aking mukha. Naglagin ako sa bank account, ang joint account naming mag-asawa. Lumabas ang balanse, mahigit sa 3 milyong piso. Ito ay ang ipon namin sa maraming taon. Karamihan ay pera ng aking tito na ibinigay sa akin. Matagal akong tumingin sa numero bago buksan ang aking personal na account. Ang aking sariling account
ay may humigit kumulang 2,700,000 piso. Ang halagang ito ay hindi ko pa ibinunyag ng malinaw kay Ramon. Alam niya na nagbigay sa akin ng pera ang aking tito, ngunit hindi niya alam kung magkano at hindi rin niya alam na hinati ko ang pera sa 2 account. Nang gawin ko iyon noon ay dahil sa ugaling mag-ingat, hindi ko inakala na ito ay magiging pinakamahalaga kong proteksyon ngayon. Isinara ko ang computer, tahimik na nakaupo ng ilang minuto. Sa aking isipan ay nagsimula ng humubog ang isang plano. Hindi para manghiganti, hindi ako mahilig sa paghiganti. Gusto ko lamang protektahan ang mga bagay na sa akin at higit sa lahat, protektahan ang aking anak na babae. Kinabukasan ay gumising ako ng maaga tulad ng dati nagluto ng lugaw para kay Nisa, naghanda ng kape para kay Ramon. Nang lumabas si Ramon sa silid tulugan, nakaayos na ang hapagkainan para sa kanya. Tumingin siya sa akin ng ilang segundo, tila sinisikap niyang obserbahan kung may kakaibang bagay sa akin, ngunit normal ang lahat sa akin. Kakain ka ng almusal? Tanong ko. Oo. Umupo siya. Lumabas din mula sa sala ang aling nena. Nalaman ko na nananatili siya sa aming bahay mula kahapon. Pagkaupo ay agad siyang nagtanong. Maya, pinag-isipan mo na ba? Inilapag ko ang tasa ng kape sa harap niya. Po, pinag-isipan ko na po. Agad na nagtanong ang aling nena. Kumusta na? Umupo ako. Sa palagay ko ay okay ang unit na iyon. Sabay na nagliwanag ang mga mata ni Ramon at aling nena. Agad na nagsalita ang aling nena. Nakita ko naman, tama ang sinabi ko. Nagpatuloy ako. Ngunit gusto ko pa ring panoorin ito muli minsan. Bahagya na nagkunot ng noo ang aling nena. Bakit pa manood muli? Maganda na iyon. Ngumiti ako. Ang malaking bahay ay nais ko pa ring ma-explora ang bawat sulok ng mabuti. Tumingan ni Ramon sa akin ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsabi, Okay, hapunan ko na ulit ang Frau Mayor ngayong hapon. Tumango ako at sa aking puso ay alam ko nang malinaw mas nag-aabala sila, mas madaling ma-expose ang kanilang mga pagkakamali. Nang hapunan na iyon, pumunta kaming muli sa unit. Muli kaming sinalubong ng Frau Mayor. Mahinahon akong lumakad sa paligid ng unit. Tinitingnan ang bawat sulok, bawat dingding, ang balkonahe, ang kusina, ang mga silid tulugan. Nagpapanggap akong sineseryoso ang pag-aaral. Sa totoo lang ay nagpapahaba lamang ako ng oras. Sa wakas ay bumalik ako sa sala. Sa palagay ko ay maayos. Halos pumalakpak ang aling nena. Gawin na nating pinal. Nag-relax din si Ramon. Ngumiti ang Frau Mayor. Sige, magpatuloy na tayo sa susunod na hakbang. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento, una ang paunang bayad. Lumingon si Ramon sa akin. Maya, i-transfer mo ang paunang bayad. Tumango ako. Sige, binuksan ko ang aking telepono at nag-transfer ng 200,000 piso na paunang bayad. Natanggap ng Frau Mayor ang notification. Nakipagkamay siya sa amin, binabati ko kayo. Masayang ngumiti ang aling nena. Salamat. Tumingin ako sa kanya. Sa aking puso ay may isang kakaibang pakiramdam. Isang babae na nakatira ng mahigit 60 taon na. Dapat ay naiintindihan na niya na ang pera ay maaaring makabili ng maraming bagay, ngunit hindi ng isang tao. Pag-alis sa unit, ang aling nena ay napakasaya. Sa sasakyan ay walang tigil siyang nagsasalita. Ramon, nakita mo na ba? Sinabi na ng nanay mo, ang unit na yon ay kapag nabili ay talagang tataas ang halaga, kumita na tayo ng 1,000,000 piso. Tumango si Ramon. Masaya rin siya. Ako lang ang nanahimik. Tumingin ako sa labas ng bintana. Unti-unting gumagabi ang gabi, nagsisimulang mag-ilaw ang mga ilaw sa kalsada. Sa refleksyon ng salamin ng sasakyan, kitang-kita ang aking mukha kalmado hanggang sa punto na nakakatakot. Nang gabing iyon, pagkatulog ni Nisa, umupo si Ramon sa tabi ko. Maya, salamat, sabi niya. Tumingin sa kanya. Para saan? Para pumayag kang bilhin ang bahay. Bahagya akong ngumiti. Bahay naman natin iyon. Tila bahagyang nakaranas ng kahihiyan si Ramon. Iniabot niya ang kanyang kamay para hawakan ang aking kamay. Sa susunod ay mas magiging maayos ang ating buhay.
Tumingin ako sa kanyang kamay, sa aking isipan ay binanggit muli ang kanyang sinabi kahapon. Naiintindihan ko na. 3 salita lamang ngunit sapat na para masira ang lahat. Mahinahon ko itong isinagot. Sana. Inalis ko ang aking kamay. Matutulog na ako. Tumayo at pumasok sa silid tulugan. Isinara ang pintuan. Pagkatapos ay kinuha ang aking telepono. Muli kong binuksan ang recording. Nakinig muli. Walang napalampas. Pagkatapos ay binuksan ang email at nagpadala ng karagdagang kopya sa aking tito sa probinsya. Sa email ay napakaikli lang ang aking isinulat. Tito, itago mo ang recording na ito sakali na kailangan ko ito. Pagkatapos ay pinatay ko ang telepono. Humiga, tumingin sa kisame. Si Ramon ay hindi pa pumapasok sa silid. Naririnig ko pa rin siya na nakikipag-usap ng mababa sa sala, malamang sa kanyang ina o sa abogado. Malamang ay pinag-uusapan na nila ang susunod na hakbang. Ngunit hindi nila alam habang iniisip nilang kontrolado nila ang lahat at 10 na ako ng isang hakbang sa kanila at nagpasya na ako na sa pagkakataong ito ay hindi ko sila papayagang manalo. Pagkatapos ng araw na iyon na naglagay ng paunang bayad, ang hangin sa aming bahay ay kapansin-pansing nagbago. Masaya ang aling Nena. Nananatili siya sa aming bahay ng ilang araw. Bawat umaga ay maaga siyang bumabangon at habang nag-aawa ng tsaa ay nagkukuwento tungkol sa bagong unit. Ang buhay doon ay maganda talaga. Ang malawak na balkonahe, perpekto para sa pagpapalaki ng halaman, sabi niya. Nakikinig pa rin ako, tumutango pa rin ngunit naiintindihan ko nang malinaw sa plano ng aling Nena. Ang unit na iyon ay hindi para sa akin. Mas malambot na rin ang pakikitungo ni Ramon sa akin ng ilang araw na iyon kahit 2 beses niyang aktibong tinulungan akong maghugas ng pinggan. Kung ito ay dati, baka naantig pa ako. Ngunit ngayon, ang lahat ng bagay na ito ay tiningnan ko bilang isang eksena sa isang dula na tanging ako lamang ang nakakaalam ng katapusan. 3 araw pagkatapos, tumawag ang Frau Mayer. Kailangan nating makipagkita sa abogado para mapirmahan ang mga paunang dokumento. Masaya na nagtanong si Ramon. Mga papeles ba ang sinisingin nilan? Oo. 1 linggo mula ngayon ang aming appointment. Nang gabing iyon pagkatulog ni Nisa, umupo si Ramon sa tabi ko. Pinagmasdan ang kanyang telepono ng ilang beses bago nagsalita. Maya, sinabi ng abogado na kailangan ng ilang dokumento. Lumingon ako sa kanya. Anong mga dokumento? Bahagya siyang nag-atubili. Mga formalidad lamang. May ilang papel na kailangang pirmahan ng maaga. Nagpanggap akong nagulat. Anong mga papel? Kumamot siya ng ulo. Isang uri ng financial confirmation para sa bangko. Ilang segundo siyang tinitigan ko. Sa liwanag ng sala, ang mukha ni Ramon ay bahagyang tensyonado. Hindi siya magaling sa pagsisinungaling ito, ang natutunan ko nang matagal na, mahinahon akong ngumiti. Okay, kailan mag-o-office? Tila na-relax si Ramon. Lunes, tumango ako. Sige, mabilis na tapos ang pag-uusap. Ngunit nang lumingon si Ramon, nakita ko na palihim siyang huminga ng malalim. Alam ko kung bakit sa kanyang palagay, ay matagumpay siyang makalagpas sa isang hadlang, ngunit hindi niya alam na ang totoong hadlang ay nandoon pa rin sa unahan. Nang gabing iyon pagkatulog ni Ramon, muli kong binuksan ang computer, nag-login sa joint bank account mahigit 3 milyong piso. Matagal ko itong tinitigan. Pagkatapos ay binuksan ko ang kasaysayan ng transaksyon. Sa nakalipas na 2 taon, maraming beses nag-transfer si Ramon ang bawat halagang hindi malaki. Mga 20 hanggang 30,000 piso bawat beses. Sa simula ay hindi ko ito pinansin dahil kitang-kita sa talahanayan ng gastos. Ngunit ngayon na muling tiningnan ko ito, napansin ko ang isang bagay, lahat ng mga halagang iyon ay napunta sa iisang account. Nagkunot ng noo. Pinindot ko ang detalye. Lumabas ang pangalan ng tatanggap Nena Reyes. Bahagya akong ngumiti. Kaya pala hindi ito bagong simula. Sa loob ng 2 taon ay dahan-dahan nang nagpapadala si Ramon ng pera sa kanyang ina. Malamang ay palagi na siyang tagapanatili ng pondo. Isinara ko ang computer. Sa aking puso ay wala ng galit, mayroon lamang kalamigang pakiramdam.
Kinabukasan ng umaga, tinawagan ang aking tito. Mabilis niyang sinagot ang telepono. Maya? Nandito pa, tito. Sandali akong nanahimik at pagkatapos ay nagsalita. Tito, kung may abala akong hinaharap sa susunod, tutulungan mo ba ako? Ilang segundo na katahimikan sa kabilang dulo at pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang aking tito. May narinig na akong problema. Hindi ako direktang sumagot. Maaari. Huminga ng malalim ang aking tito. Maya, isang bagay lang ang dapat mong matandaan, ang pera na ibinigay ko sa iyo ay pera mo, hindi pera ng iyong asawa. Bahagya akong tumango. Alam ko, nagpatuloy ang aking tito. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Hanggat nabubuhay ang iyong tito, nandito siya para sa iyo. Sa narinig ko iyon, biglang kumuyog ang isang bagay sa aking lalamunan. Sa maraming taon, lagi ko na lamang sinisikap maging malakas, ngunit isang simpleng pangungusap lamang ay sapat para magustong umiyak. Malalim akong huminga. Huwag kang mag-alala, tito. Kaya ko ito. Pagkatapos ng tawag, naramdaman kong mas matibay ang aking puso. Hindi man lang ako nag-iisa. Mabilis na lumipas ang mga susunod na araw. Nang dumating ang Lunes, ang araw ng pagpirma ng mga dokumento, pumunta kaming sa abogado ng umaga. Ito ay isang maliit na gusali sa lungsod. Ang abogado ay isang Aleman na lalaki na mga 40 taon gulang. Nagkamay siya sa bawat isa. Nakaupo si Ramon sa tabi ko. Nakaharap sa amin ang aling nena. Inilabas ng abogado ang isang makapal na set ng mga papel. Nagpaliwanag siya sa Aleman. Paulit-ulit na tumango si Ramon. Tumango rin ang aling nena. Ako ay nanahimik at nakinig ng bawat pangungusap. Nagsalita ang abogado tungkol sa purchase contract, sa paunang bayad, sa proseso ng pagbabayad. Lahat ay normal, ngunit pagkatapos ay inilabas niya ang isang hiwalay na papel. Agad ko itong nakita ang heading, Renunciation of Property Rights. Isang tibok na lumago ang aking puso. Lumingon ang abogado kay Ramon, kung lagdaan ng iyong asawa ang papel na ito, mas madali ang proseso ng pagbebenta. Tumango si Ramon. Lumingon siya sa akin. Maya, pirmahan mo na. Kinuha ko ang papel at mabilis na tiningnan. Ang lahat eksakto tulad ng narinig ko noong araw na iyon. Kung pipirmahan ko ito, ang unit ay ganap na, mapupunta kay Ramon. Wala akong pakialam. Tumingin sa akin ang aling nena. Nang masigasig ang kanyang tingin ay puno ng pag-aabang. Nanahimik ang buong silid. Ibinaba ko ang papel sa mesa. Bahagya akong ngumiti. Sige. Agad na iniabot ni Ramon ang ballpen sa akin. Pirma ka dito. Kinuha ko ang ballpen. Ang dulo ay naidikit sa papel. Ngunit sa oras na iyon, tumigil ako. Itinangad ang ulo at tumingin sa abogado. Paumanhin, may isang tanong ako. Tumango ang abogado. Tanungin mo lang. Napakakalmado kong nagsalita. Sa kaso ng annulment, ang bahay na ito ay ganap na sa asawa ko, tama ba? Sumagot ang abogado. Tama. Lumingon ako kay Ramon. Sigurado ka bang gusto mong ganoon? Bahagya siyang nagulat. Ito ay isang formalidad lamang. Direkta akong tinitigan ang kanyang mga mata 1, 2, 3 segundo. Pagkatapos ay bahagya akong ngumiti. Sige, pipirmahan ko. Ang aking pirma ay lumabas sa papel. Huminga ng maluwag ang aling nena. Ngumiti rin si Ramon, ngunit hindi nila alam. Sa oras na idinikta ko ang pen, sa aking isipan ay isang bagay ay napakasigurado na ang laruan ay opisyal na nagsimula na. Pagkatapos na malagdaan ko ang papel, biglang naging mas magaan ang kalagayan sa opisina ng abogado. Ang unang huminga ng may ginhawa ay ang aling nena. Kitang-kita ito. Ang kanyang mga balikat ay lumuwag. Ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nag-angat, parang katatapos ng isang malaking hadlang. Ngumiti rin si Ramon. Medyo awkward ang ngiti niya, ngunit ngiti pa rin iyon. Ako lamang ang hindi ngumiti. Ibinaba ko ang ballpen sa mesa, itinulak ang makapal na papel pabalik sa abogado. Sinuri ng abogado ang pirma at tumango. Maayos na. Maaari na tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Agad na nagtanong si Ramon. Gaano katagal bago makumpleto? Mga 1 buwan. Lumingon si Ramon sa kanyang ina. Bahagya na tumango ang aling nena.
Tumingin ako sa kanilang dalawa, sa kanilang mga mata ngayon ay kasiyahan lamang ang makikita. Malamang ay iniisip nila na nasa kanilang mga kamay na ang lahat. Tumayo ako. Umuwi na tayo. Sa biyahe pa uwi, nagbago ng ganap ang kalagayan sa sasakyan. Walang tigil na nagsasalita ang aling nena. Ramon, nakita mo ba? Sinabi ko naman. Sa pagbili ng unit na iyon ay mapalad tayo. Siguradong tataas ang halaga sa loob ng ilang taon. Habang nagmamaneho ay tumutango si Ramon. Ako ay nakaupo sa passenger seat at tinitingnan sa labas ng bintana. Naalala ko ang unang araw na dumating ako sa Alemanya. Hawak niya ang aking kamay at naglakad kami sa mga dating kalsada ng lungsod na iyon. Sinabi niya noon na makakamit natin ang isang magandang tahanan sa susunod. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala hanggang sa puntong naiwan ko ang lahat para sumama sa kanya. Ngunit ngayon na iniisip ko, malamang ay ang pangarap na iyon ay nasa aking ulo lamang na nabuhay. Nang nakauwi kami, masaya pa rin ang aling nena. Pagpasok sa pintuan ay nagsalita na siya agad. Maya, ihanda mo ang tsaa. Opo. Sa kusina ay narinig ko na nagsasalita siya kay Ramon sa sala. Napakababa ang boses ngunit maririnig ko pa rin ang bawat salita. Nakita mo ba? Madali talaga siya. Umalis si Kang Hung, nagpatuloy ang aling nena. Ngayon ay nakapangalan na ang bahay sa iyo. Ang susunod na hakbang ay kailangan na itong gawin ng mabilis. Anong gagawin? Tanong ni Ramon. Ang paglilipat ng pera. Napakadeterminado niyang nagsalita. Sa joint account ninyo ay mahigit 3 milyon, di ba? Bahagya na gumalaw ang aking puso. Hawak-hawak ko ang kettle sa kusina, nanahimik, nagpatuloy ang aling nena. Sabihin sa kanya na kailangang bayaran ang may-ari, mag-transfer siya sa iyong account, at pagkatapos ay ipagpadala mo sa akin, dahan-dahan. Nagpatuloy rin, kung magalang siya pagkatapos ay hayaan mo siyang patuloy na mabuhay. Kung magwala siya ay mag-annulment ka. Noon ay ang pera at bahay ay sa ating kamay na at wala na siyang magagawa. Nanahimik si Ramon. Pagkatapos ng sandali ay nagsalita siya ng mababa. Naiintindihan ko na. Naghiga ang mga salitang iyon sa aking puso. 3 salita lamang. Ngunit 3 salitang iyon ang nagpapakita na ang isang lalaking nagsabi ng mula ngayon ay poprotektahan kita ay ngayon ay tumanda at nagsabi ng naiintindihan ko na sa isang plano para dayain ang kanyang sariling asawa. 5 ang taon ng kasal, isang anak na 4 na taong gulang, lahat ay tila mas mababa ang halaga kaysa sa halaga ng pera sa aking account. Dala ko ang tsaa sa sala. Agad na tuminahimik ang dalawa. Ibinaba ko ang tsaa sa mesa. Inay, heto po ang tsaa ninyo. Ngumiti ang aling nena. Salamat. Tinitingnan ko ang ngiti na iyon. Naiisip ko ng isang bagay ang mga taong pinagpasiyahan na nilang hindi sila magiging bahagi ng iyong buhay, kahit anong gawin mo ay hindi sila magbabago. Nang gabing iyon pagkatulog ni Nisa, umupo si Ramon sa tabi ko. Medyo nag-aatubili ang kanyang hitsura. Maya, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo. Isinantabi ko ang libro. Sabihin mo, huminga ng malalim si Ramon. Sinabi ng abogado na may ilang dokumento pang kailangang ihanda. Anong mga dokumento? Mga trabaho lamang, ilang papel na kailangang pirmahan bago ang pagbabayad. Nagpanggap akong nagulat. Anong mga papel? Bakit kailangan pang pirmahan? Nahirapan siyang sagutin. Isang uri ng financial confirmation para sa bangko. Dahil ang bahay ay nakaikot sa iyong pangalan sa Aleman, ginagawa ito sa pangalan ng asawang lalaki. Ilang segundo siyang tinitigan ko. Sa liwanag ng sala, bahagya na tensyonado ang kanyang mukha. Hindi siya magaling sa pagsisinungaling, ito ang natutunan ko sa maraming taon. Ngunit ngayon ay nagpanggap akong hindi ko ito napansin at bahagya akong ngumiti. Sige lang, kailan pirmahan? Tila nag-relax si Ramon. Sa Lunes. Mabilis na tapos ang pag-uusap, ngunit nang lumingon si Ramon, nakita ko na dahan-dahan siyang huminga. Sa kanyang palagay ay matagumpay siyang makalagpas sa isang hadlang. Ngunit hindi niya alam na ang totoong hadlang ay naghihintay pa sa unahan. Nang gabing iyon pagkatulog ni Ramon, muli ko itong binuksan ang computer.
nag-login sa joint account, mahigit 3 milyong piso. Matagal akong tumingin sa numero, pagkatapos ay binuksan ang kasaysayan ng transaksyon. Sa nakalipas na 2 taon, maraming beses nag-transfer si Ramon, ang bawat halaga ay hindi malaki, mga 20 hanggang 30,000 piso bawat beses. Sa simula ay hindi ko ito pinansin dahil kitang-kita sa talahanayan ng gastos. Ngunit ngayon, nakita ko na lahat ng halagang iyon ay napunta sa iisang account, Nena Reyes. Bahagya akong ngumiti. Kaya pala hindi ito bagong simula sa loob ng 2 taon, ay dahan-dahan nang nagpapadala ng pera si Ramon sa kanyang ina. Malamang ay palagi na siyang tagapanatili ng pondo. Isinara ko ang computer. Sa aking puso ay wala ng galit, mayroon lamang kalamigang pakiramdam. Kinabukasan ng umaga, agad na nagtanong ang aling Nena pagkatapos ng almusal. Maya, na-transfer mo na ba ang pera? Mahinahon ko itong sinagot. Hindi pa po. Ngayon pa lamang po kaya. Magkano? 300,000 po. Agad na nagkunot ng noo ang aling Nena. Bakit kaunti naman? Ngumiti ako. Nagpigil ng kaunti para sa mga hindi inaasahang gastos. Lumingon ang aling Nena kay Ramon. Pinag-usapan naman ninyo ng buo, hindi ba? Medyo nahirapan si Ramon. Maya, mas maginhawa kung buong buo ang transfer. Mahinahon pa rin ang aking boses. Okay lang, hindi pa kailangan ng may-ari. Huminghing ang aling Nena at hindi na nagsalita. Ngunit noon mismo ay naunawaan ko, nagsisimula na silang mangnerbiyos. Pagkaalis ni Nisa sa school, hindi na ako diretso umuwi. Pumunta ako sa bangko, nakaupong sa harap ng teller. Sinabi ko sa kanya, gusto kong baguhin ang ilang setting ng account. Ngumiti ang teller. Ano ang kailangan ninyo? Ang joint account ko at ng aking asawa, gusto kong maglagay ng limit sa paglilipat. Nag-type ang teller ng ilang bagay sa computer. Magkano ang limit? Hindi hihigit sa 100,000 bawat transfer. Pagkatapos maproseso, umalis sa bangko. Sa labas ay malamig. Ang simoy ng hangin ay nagpabantog sa akin. Nakatayo ako sa bangketa ng ilang minuto, tinitingnan ang dumadaan na mga tao. Sa aking isipan ay binanggit ang isang katanungan, kung hindi ko naiintindihan ang Aleman noong araw na iyon, malamang ngayon ay masaya akong naghahanda ng lipat bahay. Hindi ko alam na sa aking likuran ay isang walang awa na plano. Nang bumalik na ako sa bahay, nakaupo pa rin ang aling Nena sa sala. Pagkakita sa akin, agad niyang nagtanong, na-transfer mo na ba ang pera? Tinanggal ko ang aking jacket. Hindi pa po. Bakit? Nag-antay ng kaunti. Tumingin sa akin ng direkta ang aling Nena, hindi na ang dating masayang tingin ang nasa kanya. Maya, hindi ka magtitiwala sa akin, ano? Nagpanggap akong nagulat. Bakit naman po sinasabi ninyo iyan? Nagtiklop bisig ang aling Nena. Bakit hindi mo na lamang na i-transfer ang pera? Mahina akong nagbuntong hininga. Inay, hindi ko sinasabing hindi ako magti-transfer. Gusto ko lamang magpanatili ng kaunti para sa mga hindi inaasahang bagay. Malamig na ngumiti ang aling Nena. Ang babae ay kapag nagmamalakas loob sa pera ay hindi maganda. Naalala ko sa narinig ko ang sinabi ng aling Nena sa unit. Tumango ako, opo. Ngunit sa aking puso ay naisip ko siya mismo ang nagsabi ng tiiyaga bago mag-annulment, ngunit ngayon ay sinasabi pa rin niyang ako ang hindi nagmamalakas loob. Nang gabing iyon ay umuwi si Ramon. Pagpasok sa pintuan ay agad siyang nagtanong, Maya, na-transfer mo na ba? Nagpadala ako ng 300,000. Nagkunot ng noo si Ramon. 300? Sinabi naman natin na buong buo. Tiningnan ko siya. Ang nasa joint account ay hindi sapat. Pinalipat ko ang malaking bahagi sa aking personal na account. Nanahimik ang silid. Nagkunot ng noo si Ramon. Kailan mo ginawa iyon? Bago at pagkatapos ng gabi na iyon. Agad na nagsalita ang aling Nena mula sa sala. Ano? Kailan siya nag-transfer? Lumipas si Ramon sa sala. Inay, nag-transfer siya ng malaking bahagi sa kanyang sariling account. Nanatayo ang aling Nena. Ang kanyang mukha ay nagbago, wala na ang dating kasiyahan. Ito ay ang mukha ng isang babae na nais humawak ng isang bagay na patuloy na lumalayo. Mabilis siya lumakad patungo sa sala at tumingin sa akin. Maya, opo, pakiramdam ko ay may tinatago ka sa amin.
Tumingin ako sa kanya. Hindi po. Gusto ko lamang naligtas ang pera. Nanatili ang aming tingin sa isa't isa. Sa wakas, ay nagsalita ako ng napakababa na halos sa aking sarili lamang maririnig. Inay, ang pera ay sa akin. Hindi ba tama iyon? Inis na nakatingin sa akin ang aling nena. Nais pa niyang magsalita, ngunit ng gabing iyon ay nanahimik na lamang siya. At sa pagkakataong iyon ay naunawaan ko, nagsisimula na silang manghina. Nang gabing iyon ay dumating ang oras ng katotohanan. Pagkatulog ni Nisa, hinawakan ko ang aking telepono at binuksan ang recording. Narinig kong muli ang boses ng aling nena, kapag nabili na natin ang bahay, ilipat ang pera sa aking account. Pagkatapos ay handa ka na para mag-annulment kahit kailan. Nakinig muli ng buong recording, walang napalampas na kahit isang salita. Pagkatapos ay binuksan ko ang email at nagpadala ng karagdagang kopya sa aking tito. Sa email ay sumulat ako ng maikli, "Tito, itago mo ang recording na ito, sakali na kailangan ko ito." Pagkatapos ay pinatay ko ang telepono at humiga tumingin sa kisame. Si Ramon ay hindi pa pumapasok sa silid, naririnig ko pa rin siyang nakikipag-usap ng mahina sa sala. Malamang ay sa aling nena. Hindi ko kailangang marinig ng malinaw, alam ko na kung ano ang pinag-uusapan nila. Malamang ay nag-aalala ang aling nena, malamang ay nagpaplano ng susunod na hakbang. Ngunit hindi nila alam, habang iniisip nila na kontrolado nila ang lahat, nauna na ako ng isang hakbang sa kanila. Inihiga ko ang aking ulo at tumingin sa kisame. Sa aking isipan ay binanggit ang larawan ni Nisa. 4 na taon na ang bata ngayon. Bawat gabi bago matulog, lagi siyang nagtatanong, "Nanay, malaki ba ang magiging bahay natin?" Lagi kong sinasagot, "Oo." Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na ang isang bagay, ang isang malaking bahay ay hindi kasing halaga ng isang ligtas na bahay. At kung hindi ako magiging malakas, ang aking anak na babae ay lalaki sa isang pamilyang puno ng kalkulasyon. Mahinahon akong nagsalita sa aking sarili sa dilim. "Maya, huwag man hinahina. Kailangan mong manalo sa lalong madaling panahon." Nang gabing iyon ay natulog akong napakatagal, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil ang aking isipan ay puno ng napakaraming kalkulasyon. 300,000 pa rin ang nasa joint account. 2,900,000 ay nasa aking personal na account na hindi naabot ng sinuman. Kung susuriin ni Ramon ang account, ay makikita niyang ang pera ay nandoon pa rin. Basta ang aking sasabihing hindi pa nailipat ng buo, ay hindi na magtatanong agad. Ngunit naiintindihan ko ng malinaw, hindi magiging matiyaga ang aling nena. Minsan na niyang naisip ang pera, hindi siya magtatigil. Totoo yon. Nang sumunod na umaga pagkaayos ng almusal, agad na nagsalita ang aling nena. Ibinaba niya ang kanyang mangkok at tumingin sa akin. "Maya, ngayon ba ay pupunta ka sa bangko?" Tumango ako. "Opo." "Alalahanin mong i-transfer ang lahat ng pera." Ngumiti ako ng bahagya. "Opo." Sinabi ko ito ng napakakalmado, ngunit sa aking puso ay alam ko na sila ay nagsisimula ng manghina. Pagkatapos ng almusal, inihatid si Nisa sa school. Hawak-hawak ng bata ang aking kamay. "Nanay, kailan tayong lilipat sa bagong bahay?" Sandali akong nanahimik at pagkatapos ay nagsalita, "Maaaring hindi tayo lilipat doon." Itinangad ng bata ang kanyang ulo at tumingin sa akin. "Bakit?" Ngumiti ako. "Dahil minsan ang bahay ay hindi kailangang ang pinakamalaki. Ang pinakamahalaga ay ang makaramdam ng ligtas." Hindi ganap na naiintindihan ng bata, ngunit tumango siya. "Saan may nanay? Iyon na ang bahay ko." Ang naiveng salitang iyon ay nagpainit ng aking mga mata. Pagkahatid sa bata, hindi pa ako pumunta sa bangko. Sa halip ay pumunta ako sa isang maliit na cafe malapit sa gitnang lungsod. Binuksan ang laptop, nag-login sa joint account. Mahigit 250,000 ang natitira. Tiningnan ko ang numero at pagkatapos ay binuksan ang transfer section. Nag-transfer ng 20,000 piso sa account ni Ramon. 20 lamang. Pagkatapos isinara ko ang laptop. Alam ko na ito ay magpapainit sa aling nena, ngunit alam ko rin na hindi sila maaaring magwala ng ganoon kagabi. Pagkatapos maubos ang kape, ay umuwi na ako. Pagpasok ko sa pintuan,
naramdaman ko ang kakaibang hangin. Nakatayo ang aling nena sa sala, si Ramon ay nasa tabi niya. Tinitingnan nila ako. Alam ko na kung ano ang nangyari. Kinuha ni Ramon ang kanyang telepono. Maya, na-transfer mo na ba ang pera? Magkano? 20,000. Nanahimik ang silid. Ang unang nagsalita ang aling nena. 20? Ang kanyang boses ay mataas. Mahinahon ko itong sinabi. Nagpadala muna ng kaunti. Kailangan pa nito. Lumapit ang aling nena sa akin. Ang kanyang tingin ay matalim. Maya, ano ang ginagawa mo? Tumingin ko sa kanya. Nagpadala ng pera. Huwag magpanggap. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Ilang segundo siya ay tinitigan ko at pagkatapos ay nagsalita ako ng napakababa. Maaari. Ang sagot ko ay nagpabago sa kanila. Si Ramon ay agad nagsalita. Maya, dati ka ay hindi ganito ka makulit. Tumingin ako sa kanya. Makulit? Oo, sinabi na nila ang plano. Oo ba? Nanay, gusto niyang i-transfer ang lahat. Bahagya akong ngumiti. Inay, hindi po sinabi ni Kuya na hindi ko ito ililipat. Gusto ko lamang na magpanatili ng kaunti. Nagsalita ng malakas ang aling nena. Ang babae ay kapag nagmamalakas loob sa pera ay hindi maganda. Sa narinig ko ay naalala ko ang kanyang sinabi sa unit noong araw na iyon. Gayunpaman ay nagsalita rin siya ng ganoon. Tumango ako. Opo. Ngunit sa aking puso ay naisip siya mismo ang nagsabi ng kapag nabili na natin ang bahay, ilipat ang pera sa akin, ngunit ngayon ay nagsasabi pa rin siyang ako ang hindi nagmamalakas loob. Nang gabing iyon ay umuwi si Ramon. Agad siyang nagtanong pagpasok. Maya, na-transfer mo ba lahat ng pera? Umiling ako. Hindi pa. Nagkunot ng noo si Ramon. Maya, sinabi ko na sa may-ari. Tumingin ko sa kanya. Kailan mo sinabi? Ngayong hapon. Pagkatapos ay nagsalita ako. Sige, bukas ko na ililipat. Huminga ng maluwag si Ramon. Sige. Hindi na siya nagtanong ng dagdag, ngunit nakita ko na agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Tiyak na nagpadala ng mensahe sa kanyang ina. Hindi ko na pinansin. Tumayo ako. Matutulog na ako. Pumasok sa silid. Isinara ang pintuan. Maya-maya, narinig ko si Ramon na nagsasalita ng mababa sa sala. Malamang ay kay aling nena. Naiintindihan ko kung ano ang pinag-uusapan nila. Malamang ay nag-aalala ang aling nena. Malamang ay nagpaplano ng susunod na hakbang. Ngunit hindi nila alam, habang iniisip nila na kontrolado nila ang lahat, nauna na ako ng isang hakbang sa kanila. Humiga ako tumingin sa kisame. Sa aking isipan ay binanggit ang larawan ng susunod na araw na siyang magpapasya ng lahat. Nang susunod na umaga, nang gumising pa lamang ako, nag-vibrate na ang aking telepono. Si Ramon ang nagpadala ng mensahe napakaikli. Maya, na-transfer mo na ba ang pera? Tiningnan ko ang orasan 6:06 ng umaga. Bago pa man ito, hindi kailanman pinagkaabalahan ni Ramon ang pera. Sa mga unang taon ng kasal, minsang hindi pa niya alam kung magkano ang nasa account. Halos lahat ng gastos sa bahay ay aking pinapamahalaan. Ngunit mula nang manatili ang kanyang ina sa aming bahay, mabilis na nagbago ang lahat. Sagot ko ng simple, hindi pa. Ngayon ko ililipat. 1 minuto pagkatapos, sumagot si Ramon. Ilipat mo lahat. Tinitigan ko ang linya na iyon ng ilang segundo. At pagkatapos ay pinatay ang telepono. Sa aking puso ay alam ko nang malinaw ang gustong mag-transfer. Nang mabilis ay hindi si Ramon, kundi ang aling nena. Nang lumabas ako sa sala, matagal nang gising ang aling nena. Nakaupo siya sa sofa. Ang mainit na tasa ng tsaa ay nasa harapan niya. Pagkakita sa akin ay agad niyang nagtanong, Maya, ngayon ay pupunta ka sa bangko, hindi ba? Tumango ako. Opo. Alalahanin mong i-transfer ang lahat ng pera. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit napakadeterminado. Tiningnan ko siya. Opo. Sinabi ko ito ng napakakalmado, ngunit sa aking puso ay alam na sila ay nagsisimulang manghina. Pagkatapos ng almusal, nagpursige si Nisa na sumama. Nang makita ko ang maliit na anak ko, biglang lumambot ang aking puso. Habang hinahawakan ng bata ang aking kamay, nagtanong siya, Nanay, kailan tayo lilipat sa bagong bahay? Nanahimik ako ng ilang sandali.
Maaaring hindi na tayo lilipat doon. Itinangad ng bata ang kanyang ulo, tumingin sa akin. Bakit? Ngumiti ako. Minsan ang bahay ay hindi kailangang ang pinakamalaki, ang pinakamahalaga ay kung saan ka pakiramdam na ligtas at mahal. Hindi ganap na naiintindihan ng bata ngunit tumango siya. Saan may nanay, doon na ang bahay ko. Ang naiveng pangungusap na iyon ay nagpainit ng aking mga mata habang naglalakad kami sa kalsada. Pagkahatid sa bata, hindi pa ako pumunta sa bangko agad. Pinuntahan ko muna ang isang maliit na cafe malapit sa gitna ng lungsod at binuksan ang laptop, nag-login sa joint account, humigit kumulang 200 at 50,000 pa ang natitira. Tiningnan ko ang numero at pagkatapos ay binuksan ang transfer section. Nag-transfer ng 20,000 piso sa account ni Ramon, 20 lamang. Pagkatapos nito ay isinara ko ang laptop. Alam ko na ito ay magpapainit sa aling nena, ngunit alam ko rin na hindi sila maaaring magwala ng gayon kagabi. Pagkatapos maubos ang kape, ay umuwi na ako. Pagpasok ko sa pintuan, naramdaman ko ang kakaibang hangin. Nakatayo ang aling nena sa sala, si Ramon ay nasa tabi niya. Parehong tinitingnan nila ako. Alam ko na kung ano ang nangyari. Kinuha ni Ramon ang kanyang telepono. Maya, oh. Na-transfer mo na ba? Oh, magkano? 20,000. Nanahimik ang silid. Ang aling nena ang unang nagsalita. 20? Ang kanyang boses ay mataas. Mahinahon ko itong sinabi. Nagpadala muna ng kaunti. Lumapit ang aling nena sa akin. Ang kanyang tingin ay matalim. Maya, ano ang ginagawa mo? Tiningnan ko siya. Nagpadala ng pera po. Huwag kang magpanggap. Alam ko kung ano ang ginagawa mo. Ilang segundo siya ay tinitigan ko at pagkatapos ay nagsalita ako ng napakababa. Maaari. Ang sagot ko ay nagpabago sa kanilang dalawa. Si Ramon ay agad nagsalita. Maya, bakit ka ganyan? Tumingin ako sa kanya. Anong kaibahan ko? Dati ka ay hindi ganyang makulit. Bahagya akong ngumiti. Makulit? Nagpadala lamang ako ng pera. Nagsalita ng malakas ang aling nena. Maya, ililipat mo ba ang lahat o hindi? Ilang segundo siya ay tinitigan ko bago sumagot. Inay, hindi po sinabi kong hindi ko ililipat. Kailangan ko lang ng oras. Nagalit ang aling nena, humawak sa mesa. Anong oras? Nakatakda na ang bayad. Nanahimik ako ng ilang sandali. Sa loob ng matagal na katahimikan na iyon, biglang nagsalita si Ramon at ang kanyang boses ay naiiba. Inay, mas mababa at mas matibay ang kanyang boses. Hayaan mo na siya. Nabigla ang aling nena. Si Ramon ay tumingin sa ina niya. Inay, baka tayo na ang may kasalanan. Nanahimik ang aling nena. Tumingin siya sa anak niya. Sa kanyang mukha ay isang bagay na hindi ko pa nakita noon, gulat at pagkabigo. Tumingin sa akin si Ramon. Maya, malinaw ang kanyang boses. Pwede ba tayong magsalita? Tumango ako. Umupo kami sa sala. Ang aling nena ay nanatiling nakatayo na nahimik. Nagsalita si Ramon, mahinahon, ngunit may determinasyon sa kanyang boses. Inay, alam ko na mali ang ginawa nating dalawa. Nakinig ako sa iyo ng masyadong matagal. Ngunit ngayon ay naiintindihan ko na hindi ko maaaring gamitin ang asawa ko bilang instrumento. Nagpanik ang aling nena. Kang ano ang sabi mo? Kinikontra mo na ba ang iyong ina? Si Ramon ay hindi na umurong. Hindi kita kinokontra, inay, pero ang sarili kong pamilya ay kailangan kong pangalagaan. Nanahimik ang silid. Ang aling nena ay tumingin sa anak niya ng matagal at pagkatapos ay lumingon sa akin. Maya, malamig ang kanyang boses, ngunit may katahimikan na. Ikaw ang nanalo. Masaya ka na ba? Bahagya akong umiling. Hindi ako naghahanap ng panalo, inay. Gusto ko lamang na maayos ang lahat. Nanahimik ang aling nena. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto. Ang pinto ay nagsinara, hindi malakas ngunit napakadeterminado. Naiwan na sa sala sina Ramon at ako kasama ang isang pahina ng kasaysayan ng aming pamilya na kahaharapin pa. Nang gabing iyon, pagkatapos ng maagang tulog ni Nisa, nakaupong magkasama kami ni Ramon sa sala. Nagsalita siya ng mababa. Maya, oh. Matagal na nanahimik bago muling nagsalita.
Gusto mo bang marinig ang katotohanan? Tumango ako. Maingat siyang nagsalita. Nalaman ko na ang plano ni nanay. Alam ko rin na ito ay mali. Ngunit nag-atubili pa rin ako sa pagitan ninyo ng napakalatagal. Iniisip ko na ang pagtanggi ko ay pagiging matuwid. Ngunit sa totoo lang, naubusan lamang ako ng tapang. Nanahimik ako. Nagpatuloy si Ramon. Narinig mo ba ang lahat sa unit noong araw na iyon? Tumango ako. Mula kailan? Mula sa simula. Napatigil si Ramon. At, hindi ka nagalit? Sa sandaling iyon? Nagalit. Ang aking boses ay mahinahon. Ngunit mas mahalaga pa, para sa akin ang maunawaan ang sitwasyon kaysa magalit. Nanahimik si Ramon ng matagal. Sa wakas ay nagsalita siya ng mababa. Ipinakita mo sa akin kanina ang recording. Ano pa bang plano mo? Inilabas ko ang aking telepono at binuksan ang recording. Hayag na lumabas ang boses ng aling Nena. Kapag nabili na natin ang bahay, ilipat ang pera sa aking account. Pagkatapos ay handa ka na para mag-annulment kahit kailan. Kahit kaunting segundo lamang ay sapat na. Pinindot ni Ramon ang pause. Ang kanyang mukha ay namutla. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kaguluhan. Nagsalita ako ng patuloy. Ikaw at ang iyong ina ay nag-iisip na hindi ko naiintindihan ang Aleman, kaya nag-usap kayo ng walang ingat. Nanahimik si Ramon. Tanggap niyang hindi niya mapangalagaan. Nagsalita pa rin ako. Ang pinakamasakit, hindi ang pera at hindi ang bahay. Ang pinaaka nagmamalasakit ay ang iyong pagtahimik habang sinasabi ng iyong ina ang mga salitang iyon. Isang patak ng luha ang nahulog. Hindi sa akin kundi kay Ramon. Tiningnan ko ang patak na iyon, may bahagyang lungkot na naramdaman ko. Kahit paano ay 5 taon pa rin naming kasama. Nagsalita si Ramon ng mababa. Maya, ayaw kong mawala ka. Tiningnan ko siya. Hindi ka mawawalan sa akin. Makikita mo lang ang totoo kong pagkatao. Itinangad ni Ramon ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaguluhan. Anong ibig sabihin mo? Nagsalita ako ng mahinahon. Bukas ay pupunta pa rin tayo sa abogado. Ngunit hindi para sa bahay. Nagkunot ng noo si Ramon. Para saan? Nang maayos akong sumagot. Para sa ating kasal. Nang gabing iyon, pagkasabi ko ng bukas tayo pupunta sa abogado para sa ating kasal, ang buong bahay ay lumubog sa isang kakaibang katahimikan. Si Ramon ay nanatiling nakaupo sa sofa nang matagal walang nasasalita. Ang tanging tunog ay ang orasan na regular na tumitibok, naririnig ng malinaw sa silid, sa bawat tibok. Pagkatapos ay tumayo si Ramon at lumapit sa akin. Maya, talagang gusto mo bang mag-annulment? Tumingin ko sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi na matigas, mayroon lamang pagod. Mahinahon ko itong sinagot. Hindi ko pa sinabi ang salitang iyon. Bahagya na nag-relax si Ramon. Kung gayon ay ano ang gusto mo? Nanahimik ako ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsalita. Gusto ko na malaman kung saan ka talagang nakatayo. Tumingin sa akin si Ramon, ang kanyang tingin ay puno ng kaguluhan. Nasa dito ako. Asawa mo ako. Bahagya akong umiling. Hindi. Nasa gitna ka. Ang salitang iyon ay walang magawa si Ramon para kontrahin ito dahil alam niya na tama ako. Sa loob ng 5 taon, lagi siyang nasa gitna sa pagitan ko at ng kanyang ina. Kapag nagreklamo ang kanyang ina tungkol sa akin, hindi siya nagtatanggol, ngunit hindi rin nagtatalo. Kapag malungkot ako, ang kanyang sinasabi ay huwag na itong isipin. Patuloy na naipapasa ang panahon hanggang sa araw na narinig ko ang pag-uusap sa unit. Umupo si Ramon sa sofa at iniyukod ang kanyang ulo. Maya, pagpatawarin mo ako. Hindi ako sumagot. Si Ramon ay nagpatuloy. Hindi ko inakala na ganoon ang gagawin ng nanay ko. Iniisip ko lang ay sinasabi niya iyon. Tinanong ko, hindi inakala o ayaw mong isipin? Nanahimik si Ramon. Pagkatapos ng sandali ay nagsalita siya ng mababa. Maaaring alam ko. Ang sagot na iyon ay kahit papaano ay totoo. Muling nagsalita si Ramon, ngunit iniisip ko na sinasabi lang siya ni nanay. Hindi ko inakala na maaabot na sa ganitong punto ang lahat. Bahagya akong ngumiti, ngunit hindi masayang ngiti. Alam mo ba,
kung ano ang pinakamasakit, umiling si Ramon. Ang hindi ko pagtutol nang sinasabi ng iyong nanay ang mga salitang iyon. Mahigpit na pinisil ni Ramon ang kanyang dalawang kamay. Maya, sabi ng totoo sa iyo, masayang nabuhay ka sa tabi ko noon. Nanahimik ako ng matagal bago sumagot. Noon ay oo. Nanahimik ang silid. Pagkatapos ng sandali ay nagsalita ako ng dahan-dahan. Ramon, alam mo ba kung bakit kita tinawag na Ramon at hindi na mahal? Napansin iyon ni Ramon. Tumingin siya sa akin malinaw nang naiintindihan niya ang kaibahan sa dalawang salita. 5 taon na ang lumipas ay unti-unting nawala ang maraming bagay, ngunit hindi ko alam kung kailan nagsimulang mawala ang mga ito. Malamang ay nang nagsimulang manirahan ang iyong ina. Malamang ay nang nagsimulang lumaki ang pera sa account. O malamang ay nang nagsimula kang manahimik sa harap ng mga salita ng iyong ina tungkol sa akin. Iniyuko ni Ramon ang kanyang ulo. Sa dilim ng sala ay nakita ko ang isang patak na nahulog mula sa kanyang mata, hindi lamang isa. Nanahimik ako ng matagal. Sa wakas ay nagsalita ako ng dahan-dahan. Bukas ay pupunta pa rin tayo sa abogado, ngunit hindi para sa bahay, para sa ating kasal. Itinangad ni Ramon ang kanyang ulo. Anong ibig sabihin? Nang maayos akong sumagot, gusto ko nating malaman kung saan papatungo ang ating mga buhay. Kinabukasan ay napakahimbing ang bahay. Walang nagsasalita sa isa't isa. Gumising ako ng maaga, tulad ng dati, nagluto ng lugaw para kay Nisa. Masaya pa rin ang bata tulad ng dati, habang kumakain ay nagkukuwento ng mga nangyayari sa school. Habang tinitingnan ang mapayapang mukha ng anak ko, may naramdaman akong parehong init at sakit sa puso. Hindi alam ng bata ang kahit anong bagay. Hindi niya alam na ang mga magulang niya ay nakatayo sa isang crossroada. Mas maaga rin si Ramon nang bumangon ngayon, kumain siya ng mabilis, halos walang sinabi. Ang aling nena naman ay nanatili sa kanyang silid. Ang kanyang mukha ay gaya ng kahapon, matigas tulad ng isang pader. Katulad ng isang lubid na mahigpit na hinihila, anumang sandali ay maaaring maputol ang hangin sa bahay. Pagkahatid kay Nisa, sama-sama kaming pumunta ni Ramon sa opisina ng abogado. Habang nasa sasakyan kami, walang nagsalita. Ang sasakyan ay dumaan sa mga pamilyar na kalsada. Malamig ngayon, maraming dahon ang nalaglag sa bangketa at ang hangin ay nagtatambak nito sa maliliit na bilog. Tinitingnan ko sa labas ng bintana. 5 taon na ang nakalipas, nasa sasakyan din ako ni Ramon at dumaan sa kalsadang ito. Noon ay naisip ko na ang hinaharap ay maliwanag. Isang pamilya, isang bahay, isang payapang buhay. Ngunit bihirang ang buhay ay sumusunod sa landas na itinakda ng isang tao. Ang opisina ng abogado ay nasa isang maliit na gusali malapit sa lungsod. Pareho ang abogado ang Aleman na lalaki na nakita namin noon. Inimbitahan niya kaming umupo. Tumingin siya sa amin, malamang ay naramdaman niya ang tensyon. May maitutulong ba ako sa inyong dalawa? Lumingon si Ramon sa akin. Naintindihan ko na gusto niyang magsalita ako. Ibinaba ko ang aking bag. Gusto naming magtanong ng ilang bagay tungkol sa unit. Tumango ang abogado. Itanong ninyo. Nagsalita ako ng napakakalmado. Kung ang unit ay nakarehistro sa pangalan ng aking asawa at pinirmahan ko na ang dokumento ng pagtanggi ng ari-arian sa kaso ng annulment, ang bahay ay ganap na mapupunta sa kanya. Tama ba? Sumagot ang abogado. Tama. Lumingon ako kay Ramon. Sigurado ka ba na gusto mo ito? Bahagya siyang nagulat. Ito ay formalidad lamang. Direkta ko siyang tinitingnan. 1, 2, 3 segundo. Pagkatapos ay bahagya akong ngumiti. Sige, susubukan ko ring magtanong ng isa pang bagay. Lumingon ang abogado sa akin. Itanong mo lang. Mahinahon pa rin ang aking boses. Kung ayaw ko nang mag-transfer ng pera para sa pagbili ng unit, ano ang mangyayari sa paunang bayad? Tiningnan ng abogado ang file, binuksan ang ilang pahina. Ang 200,000 pisong paunang bayad ay mawawala. Agad na lumingon si Ramon sa akin. Maya, napakababa ng kanyang boses. Tumingin ako sa kanya. Gusto ko ba talaga itong bilhin? Nanahimik si Ramon. Nagpatuloy ako. Kahit na hindi ako nagtitiwala sa iyo ngayon,
Mahigpit na pinisil ni Ramon ang kanyang mga kamay. Maya, tumingin ko sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita ako ng mahinahon. Salamat po. Lumingon sa abogado. Sige, umalis kami sa opisina ng abogado. Paglabas sa gusali, tumigil si Ramon sa mga hagdan. Maya, plano mo bang kanselahin ang pagbili ng bahay? Tumingin ko sa kanya. Ano sa palagay mo? Nanahimik si Ramon ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita. Sa palagay ko, ikaw ay nagagalit at kaya mo lang ginagawa ito. Bahagya akong ngumiti. Sa palagay mo ba ay ang galit lang ang dahilan ko? Tumingin sa akin si Ramon. Hindi ko alam. Bumaba ako sa hagdan. Ramon, naaalala mo ba ang araw na nagpakasal tayo? Tumango si Ramon. Oo, sinabi mo sa akin ng isang pangungusap. Alin? Sinabi mo ang pamilya ay lugar kung saan hindi ka na kailangang mag-iingat sa sinuman. Iniyuko ni Ramon ang kanyang ulo. Nagpatuloy ako, ngunit sa aming bahay, palagi akong nag-iingat. Dumaan ang isang hangin nagtatambak ng tuyong dahon sa bangketa. Matagal na nanahimik si Ramon bago nagsalita. Maya, kung sabihin ko na gusto kong baguhin, maniniwala ka ba? Tumingin ko sa kanya, ang kanyang mga mata ay totoo. Ngunit natutunan ko na ang isa pang bagay, ang pagiging totoo ay hindi palaging sapat. Nagsalita ako. Hindi ko alam. Bahagya na nagpababa si Ramon. Alam ko na mali ang lahat ng ginawa ko. Masyadong matagal akong nasa gitna. Hindi ako nagsalita. Nagpatuloy si Ramon, ngunit ayaw kong mawalan ka. Tumingin ko sa kanya. Natatakot kang mawalan ako o natatakot na mawalan ng pera? Napatigil si Ramon. Maya, bahagya akong umiling. Sinasabi ko ito hindi para saktan ka. Gusto ko lamang malaman ang katotohanan. Nanahimik si Ramon ng matagal. Sa wakas ay nagsalita siya ng mababa. Natatakot akong mawalan ng pamilya. Tinitingnan ko siya, ang oras na ito ay hindi ako ngumiti, hindi rin nagkaila. Nagsalita lamang ako ng mahinahon. Ramon, ang pamilya ay hindi basta-basta naroroon lamang. Nagsalita kami roon ng ilang minuto. Walang nagsasalita ng dagdag. Sa wakas ay nagsalita ako. Huwag na tayo mag-abala sa panahon, pumunta na tayo at sunduin si Nisa. Tumango si Ramon. Mabagal ang kanyang mga hakbang. Nakatayo akong tinitingnan ang kanyang papalayong likuran, ang aking puso ay biglang napagod ng husto. Ang kasal na ito ay nakarating na, sa dulo isa na lamang hakbang at masisira ang lahat. Pagkaalis ni Ramon, nakatayo akong sa harap ng gusali ng abogado ng matagal na panahon. Malamig ngayon sa labas, ang hangin sa simula ng taglamig ay nagpainit ng aking kwelyo, ngunit hindi ko naramdaman ang lamig. Sa aking isipan ay patuloy na umalingaw-ngaw ang mga salita ni Ramon kanina. Natatakot akong mawalan ng pamilya. Ang dalawang salitang iyon ay dating pinakaimportanteng bagay para sa akin. Nang bata pa ako, pagkatapos na mamatay ng maaga ang aking mga magulang, lagi kong iniisip kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, hahawakan ko ito ng mahigpit. Naniniwala noon na basta't matiyaga at mapagbigay, maaaring maayos ang lahat. Ngunit ang 5 taon ay nagturo sa akin ng isang napakasimpleng katotohanan: ang isang pamilya ay hindi maaaring mabuhay kung ang isang tao lang ang sumusubok. Huminga ng malalim at sumakay sa taxi para sunduin si Nisa. Ang paaralan ay nasa isang tahimik na kalsada. Nang pumasok ako, nakita si Nisa na nakaupo at nagtatatak ng kulay kasama ang ilang kaklase. Nang makita niya ako, tumakbo siya agad. Nanay. Yumuko ako para yakapin siya. Nanay na. Iniabot ng bata ang isang papel. Nanay, tingnan mo. Tiningnan ko ang guhit, isang maliit na bahay, isang puno, 3 tao na nakatayo sa harap ng pintuan. Itinuro ng bata ang bawat isa. Ito si nanay, ito ako, ito si tatay. Bahagya na napatiim ng puso. Tinanong ko ng mahinahon. Nasaan si tatay sa guhit? Itinuro ng bata ang lalaki sa guhit. Nandito. Nakangiti si tatay. Tinitingnan ko ang guhit. Ang mga guhit ng bata ay napakasimple, ngunit ang ngiti sa mukha ng tatay ay pinindot ng malakas ng bata. Mahinahon akong nagsalita. Maganda iyan. Sa daan pa uwi ay hawak-hawak ng bata ang aking kamay. Nanay, may bangkonahe ba ang bagong bahay natin?
Nanahimik ako ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsalita. Hindi pa tayo lilipat doon. Itinangad ng bata ang ulo at tumingin sa akin. Bakit? Ngumiti ako. Minsan ang bahay ay hindi ang pinakamalaki, ang pinakamahalaga ay kung saan ka pakiramdam na ligtas at mahal. Hindi ganap na naiintindihan ng bata ngunit tumango siya. Saan may nanay, doon na rin ang bahay ko. Ang naiveng pangungusap na iyon ay nagpainit ng aking mga mata habang naglalakad kami sa kalsada. Nang nakabalik na kami sa bahay, bukas ang pintuan ng sala. Nakaupo si Ramon sa sofa. Itinangad ang kanyang ulo nang makita kami. May pagod sa kanyang tingin. Ang aling nena ay nandoon rin sa sala na nahimik. Walang nagsalita ng ilang segundo. Tumakbo ang bata patungo kay Ramon. Tatay, agad na binalot ni Ramon ang bata at hinaplos. Naganda ba ang school ngayon? Oo, may guhit pa ako. Inabot ng bata ang papel kay Ramon. Matagal itong tinitingnan ni Ramon bago nagsalita. Maganda. Nakatayo akong malapit sa pintuan at tinitingnan ang eksena, isang ama, isang anak. Kung titingnan mo mula sa labas, lahat ay normal. Ngunit alam lamang namin kung gaano karami ang mga bitak sa loob nito. Nagsalita ang aling nena. Maya, opo. Ano ba ang sinabi ng abogado? Ibinaba ko ang bag. Sinabi niya kung hindi ko ililipat ang pera, mawawala ang paunang bayad. Nagkunot ng noo ang aling nena. 200,000. Opo. Tumingin si Ramon sa akin. Maya, ginawa mo ba ang desisyon mo? Mahinahon ko itong tumingin sa kanya. Alam niya ang aking sagot, alam din ng aling nena. Nagsalita ako ng dahan-dahan, hindi pa ako nagdesisyon. Nanahimik ang silid. Sa wakas ay nagsalita si Ramon. Maya, nais kong sabihin ang isang bagay sa harap ng lahat. Tumingan siya ng aling nena. Nagpatuloy si Ramon nang malinaw ang boses. Inay, mali ang ginawa ko. Nakinig ako sa inyo nang masyadong matagal, ngunit ngayon ay naiintindihan ko. Hindi ko maaaring gamitin ang aking asawa bilang instrumento. Biglang nagpanik ang aling nena. Ramon, ano ang sabi mo? Kinikontra mo ba ang iyong ina? Hindi na umurong si Ramon. Hindi kita kinokontra, inay. Ngunit ang sarili kong pamilya, kailangan ko itong pangalagaan. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang boses ay determinado nang hindi pa niya nakita. Ang pera ni Maya ay pera niya, wala akong karapatang kunin iyon. At ang bahay, kung ayaw ni Maya na bilhin iyon, hindi nating bibilhin. Nanahimik ang silid, naging mabigat ang hangin. Tinitingnan ako ng aling nena ng matagal. Sa wakas ay nagsalita siya ng malamig ngunit may katahimikan. Maya, iniisip mo na ang iyong panalo ay sigurado na. Bahagya akong umiling. Hindi ako naghahanap ng panalo, inay. Gusto ko lamang na maayos ang lahat. Nanahimik ang aling nena. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto, ang pinto ay nagsinara, hindi malakas, ngunit napakadeterminado. Naiwan sa sala sina Ramon, Nisa at ako. Walang nagsalita ng ilang sandali. Si Nisa ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyari. Tinitingnan lamang niya ang dalawa naming magulang. Tumingin si Ramon sa akin. Maya, oh, sinabi mo ba na handa kang huwag bilhin ang bahay? Tumango ako. Oo, kahit mawala ang 200,000 piso? Kahit na. Nanahimik si Ramon ng sandali. Tinanggap kita na ang pera ay mas mahalaga sa iyo kaysa sa kahit alin. Mahinahon ako. Hindi ang pera ang pagtitiwala. Tumango si Ramon. Naiintindihan ko. Nang gabing iyon, pagkatapos ng maagang tulog ni Nisa, muli kaming nakaupong magkasama ni Ramon sa sala. Nagsalita siya ng mababa. Maya, oh. Matagal na nanahimik bago sumagot. Sisihin ko ba ang sarili ko? Nagpatuloy akong makinig ng walang sagot. Nagsalita si Ramon. Oo, mali ang ginawa ko. Nanahimik ako sa harap ng mga salita ng aking nanay tungkol sa iyo ng napakatagal. Iniisip ko na ang pagiging nasa gitna ay isang paraan ng kapayapaan, ngunit sa totoo lang, umiwas lamang sa pagharap. Mahinahon akong nagsalita. Oo. Nagpatuloy si Ramon. Kung maaari pa ba tayong magsimula? Tumingin ko sa kanya, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagod. Iniisip ko ang lahat ng nakaraan. 5 taon. Sana na tayo'y may isang tahanan na masaya. Ngunit ngayon, ang lahat ay nasa harap ng isang pagpipilian.
Nagsalita ako ng dahan-dahan. Hindi ko masasagot iyan ngayon. Tuminan si Ramon sa akin. Oo, naiintindihan ko. Matagal na katahimikan. Sa wakas ay nagsalita ako. Tanungin kita ng isang bagay. Kapag sinabi ng iyong ina ang mga salitang iyon tungkol sa akin noong araw na iyon, nais mo bang sabihing huwag? Nag-atubili si Ramon ng matagal. Sa wakas ay nagsalita siya ng mababa. Gusto ko sanang tumayo para sa iyo, ngunit natakot ako. Nagpatuloy. Natatakot sa kanya? Natatakot na makondem na siya. Natatakot na masira ang relasyon namin. Ngunit sa pamamagitan ng pagiging tahimik mo, sinira mo ang aming relasyon. Iniyuko ni Ramon ang kanyang ulo. Oo, tinitingnan ko siya ng ilang sandali. Ramon, kapag nais mong magsimula muli kailangan mo munang sagutin ang isang tanong. Anong tanong? Kung muli siyang gumawa ng ganoon, nais mo ba ngayong tumayo? Nanahimik si Ramon ng matagal. Sa wakas ay nagsalita siya ng malinaw, oo. Nang marinig ko ang salitang iyon, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko lubusang malarawan. Hindi saya. Hindi rin lungkot. Isang pakiramdam na parang ang mahabang higpit na sinulid ay bahagya na lumuwag. Nagsalita ako ng dahan-dahan. Hindi ko matiyak na ang lahat ay magiging maayos agad. Ngunit isang bagay ang dapat mong malaman. Ano? Ang pamilya ay hindi lugar ng takot, ngunit hindi rin ito lugar kung saan maaaring saktan ang isa't isa nang walang kahihinatnan. Tumango si Ramon ng mabilis. Naiintindihan ko. Tumingin ako sa silid ni Nisa, bukas ang pinto ng bahagya. Ang hinga ng bata ay regular at mapayapa. Bumalik akong tumingin kay Ramon. Sa aking puso ay may isang bagay na komplikado. Pamilya. Nagkaroon kami ng pamilya, ngunit ngayon ito ay nakatayo sa harap ng isang pagpipilian. Nagsalita ako ng dahan-dahan. Bukas nalalaman natin. Kinabukasan ang bahay ay napakahimbing. Gumising ako ng maaga. Nagluto ng almusal para kay Nisa. Masaya pa rin ang bata tulad ng dati, habang kumakain ay nagkukuwento ng mga nangyayari sa school. Habang tinitingnan ang payapang mukha ng anak ko, biglang naraming bagay na nararamdaman sa aking puso. Si Ramon ay bumangon rin ng maaga. Kumain siya nang walang maraming sinasabi. Ang aling nena naman ay mula sa loob ng kanyang silid ay hindi lumabas para sa almusal. Katulad ng isang lubid na mahigpit na hinihinatnan, anumang sandali ay maaaring masira ang hangin sa bahay. Pagkahatid kay Nisa, muli na kaming pumunta sa abogado. Parehong abogado ang aliman na lalaki. Inimbitahan niya kaming umupo. Si Ramon ay nagsalita. Gusto naming makipag-usap sa inyo tungkol sa unit. Tumango ang abogado. Sige. Nagsalita si Ramon, ang kanyang boses ay mas kalmado at determinado kaysa anumang nakaraang araw. Nais naming kanselahin ang pagbili ng unit. Nagbago ang ekspresyon ng abogado, ngunit nanahimik siya at tumingin sa amin. Naiintindihan ko. Ang paunang bayad ay mawawala ayon sa kontrata. Tumango si Ramon. Naiintindihan namin. Tumingin ang abogado sa dalawang mukha namin at nagsalita ng mahinahon. Mayroon ba kayong ibang bagay na nais mapag-usapan? Tumingin ako kay Ramon. Tumingin siya sa akin. Mabagal siyang tumango. Nagsalita si Ramon. Oo. Gusto naming pag-usapan ang aming kasal. Sandali na katahimikan sa opisina ng abogado. Pagkatapos ay mahinahon na nagtanong ang abogado. Sa anong direksyon? Nagsalita si Ramon ng malinaw. Gusto naming kumonsulta tungkol sa mga opsyon. Hindi na tumagal pa ang abogado. Mahinahon niyang inilathala ang proseso ng konsultasyon, kung anong mga hakbang, kung anong mga proteksyon, kung anong mga karapatan ang bawat isa sa amin. Habang nakikinig ako, biglang naramdaman ko ang isang bagay, ang pagod na matagal na ko ring tinitiisin ay bahagya ng gumaan. Kahit hindi pa alam ang katapusan, ngunit ngayon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay nagsisimula nang mabuo ang isang bagay, lahat mula sa katotohanan. Pagkatapos ng konsultasyon, lumabas kami sa gusali. Ang taglamig na araw ay maliwanag ngayon, nagbibigay ng gintong liwanag sa mga kalsada. Tumigil kami sa harap ng gusali. Si Ramon ay tumingin sa akin. Maya, ano man ang desisyon mo sa bandang huli, gusto kong sabihin ang isang bagay. Naghintay ako. Mahinahon niyang nagsalita.
Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi tumayo para sa iyo nang kailangan mo ako. Ayaw ko nang ulitin iyon. Tinitingnan ko siya. Sa kanyang mukha ay wala nang dating alinlangan, mayroon lamang pagod at katiyakan. Nagsalita ako ng dahan-dahan. Hindi ko patiyak kung anong mangyayari. Ngunit isang bagay ang naiintindihan ko, ang isang lugar ay tinatawag na bahay kapag hindi mo kailangang magpanggap doon. Tumango si Ramon. Oo, lumakad kami pabalik sa sasakyan. Tahimik ang biyahe ng mga kalsada. Ang mga dahon ay nagtatambak sa bangketa habang dinadala ng hangin. Habang nakatingin sa labas ng bintana, biglang naalala ko si Nisa. Ang bata na hindi nagsasabi ng saan may nanay. Doon na ang bahay ko, ang simpleng katotohanan na iyon ay malamang ang pinakamainam na sagot sa lahat ng tanong. Hindi ko alam kung magtitiis pa o hihiwalay sa bandang huli. Hindi ko alam kung patuloy ang aming kasal o matapos. Ngunit alam ko ang isang bagay: sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang lahat ay nagsisimula mula sa katotohanan. At minsan, iyon na ang pinakamahalaga. Kung nararamdaman ng mga nakakarinig ng kwentong ito ang isang katulad na pakiramdam, kung naranasan ninyo ang kahalintulad na mga sitwasyon sa inyong mga kasal at pamilya, alalahanin ninyo na ang pamilya ay hindi maaaring mabuhay sa pamamagitan ng pag-iwas. Ang pamilya ay nangangailangan ng katapatan, paggalang, at tapang na sabihin ang tamang bagay. Ang pera ay maaaring kumita muli. Ang mga bahay ay maaaring bilhin muli. Ngunit kapag ang tiwala ay nasira, ang muling pagtatayo ay napakahirap. Ang katotohanang nagsimula kami mula sa katotohanan, kung minsan ay iyon na ang pinakamainam na simula.